Ang mga nakakabit ngayong CCTV kung saan-saan, lalo pa yung magaganda ang mga kamera. Kung ano-ano ang nahahagip, pati na raw, duwende. Ang isa sa mga paboritong hangout place dito sa Sipokot sa Camarines Sur, ang Resto Bar na ito. Masarap daw dito ang pagkain at perfect pangwalwalan. Pero ang Resto Bar, di umano nababalot din ng hiwaga. May mga narinig kami, sabi, meron nga daw, ewan ko, nagpapakita yata. May natawa, pero saglit lang. Na-experience ko po dyan, yung two-way radio ko po, pinaglaruan po. Hello? Sino to? Ino-open niya. Tapos minsan parang yung balikat ko, tinatapik-tapik. Napapansin namin, umiikot yun, electric pan. Wala mang gumagalaw, namamatay. Umiika, tapos yung pinto, minsan, bumubukas na lang. Sinabit ko yung lock, bakit nabukas? Tumataas yung balahibo ko pag pumapasok ako doon sa banyo. Parang pag naliligo ako, parang may umano ng tabo. Sa kabila nito, nananatiling malakas ang Resto Bar ni RB. Lagi kami pinupuntahan ng mga customer, ang term nila full pack. Hanggang may nakilala si RB na nagkumpirma sa kanilang kutob. Na bagit sa akin, sidekick yata yun. Sabi niya, alam mo Brad, meron kang alagang duwende sa lugar ng business. Hindi ko sinasabi sa kanya na meron akong business, so nagtaka lang ako. Pero wag daw mag-alala dahil puting duwende raw ito at swerte sa negosyo. Yun nga lang ang duwende, sadya raw pilyo. Ang paborito raw nitong biruin, ang kaherong si Moymoy. Bandang alas 12 ng hating gabi, sarado na yung bar. Fred, asan yung pinapabili kong pulutan? Magiinuman sana kami nun eh. Isa akong katrabaho, nasa harapan ko. Yung charger nasa gitna ng mesa. Yun, gumagalaw siya. Tapos mamaya-maya nalaglag na lang. Hanggang isang araw, nung mag-isa na lang daw nagliligpit si Moymoy, Bigla na lang may dadaan na wala namang tao. Parang normal din na tao, kaso maliit nga lang. Tapos, pero hindi namin makita yung tunay na itsura. madalas pa raw atangan ni Moymoy ang duwende ng candy at tsokolate. O yan, pagkain nyo. Kain kayo dyan. Tapos yung kinaumagahan, parang napagtripan din nilang kainin. Pat daw yung isa para may bawas. Pero ang magandang takbo ng negosyo ni RB na bago isang gabi. Siyempre, nakakain naman yung mga customer, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan, so nauuwi sa gulo. Nangyari yung gulo niya, nagkagulo, maraming naging damage dito sa restaurant. Talagang humina kami nun. Nagsara ako nun kasi nga sabi ko, medyo mahirap. May nagsabi sa akin na posible daw na baka nabulabog yung duwende, nagalit. Kaya si RB lumapit sa nanay ng kahero na si Moymoy na may kakayahan daw makakita at makausap ang mga duwende. Nagpunta sila dito sa restaurant, kinausap daw nila, humihingi ng pasensya kung nabulabog kasi hindi naman kasalanan ng restaurant. Sinabi nga na baka pwedeng tulungan, alalayan na bumalik naman uli yung sigla ng restaurant. Para raw hindi na ito magtampo, pinagawan pa nila ito ng parang palaruan. Pinalagyan pa ng 4 na dwarf figurines na araw-araw nilang hinuhulugan ng barya. Sa akin, wala namang mawawala. Sige, okay, di gawin natin. At mukhang tumalab dahil dumami ang kanilang customers. Pupuno kami dito, so magtataka ka bakit may mga customer talaga, sasadyain nilang pumunta dito. Medyo matagal na yung paniniwala na ang duwende ay swerte. Yung iba, kinakaibigan ng mga duwende sa layuning makuha nila ang swerte sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, swerte sa hanap buhay, maaring swerte sa career, maaring swerte sa kalusugan, depende na sa iyong kahilingan. Dahil dun sa nangyayari yung gulo, naroon na kaming regular na nagbabantay sa amin, security. Nagputap nga ako ng CCTV.
At isang linggo mula nung nagpakabit sila ng CCTV, may napansin silang kakaibang na i-record nito pasado 1:00 ng madaling araw. Di umano ang kaibigan nilang duwende na caught on camera. Mapapansin sa video na parang may kung anong maliit na nilalang na palakad-lakad. Sa sumunod na linggo, ang sinasabing duwende sumampa naman sa upuan at lamesa. At parang lumipad pa. Nagpalakad-lakad din sa kawayang harang. Tumaas lang yung balahibo ko nung nakita ko, ganun. Ang resto bar na ito sa Sipocot, Camarines Sur, di umano, swinerte dahil sa nagbabantay ritong puting duwende na na-caught on camera pa raw. Nariyang nagpalakad-lakad sa pasilyo. Sumampa sa lamesa. Naglakad-lakad sa kawayang harang at parang lumipad pa raw. Samantala, nabalitaan ng mga albularyo ang di umano'y pagpapakita ng duwende. Kaya pumunta sila sa resto bar para malaman ang pakay nito. Di baga nagkasundo na tayo. Sabi ko baga is kakausapin lang kayo. Sa kalagitnaan ng orasyon, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. ang isa sa kanila sinapian daw ng duwende. Pumasok ka sa katawan ng medyum. Nakausap ka namin. Ano na pong pangalan mo? Si Maria Cristina ako. Kaya nga niya ako digdi, aloy ng panahon, dakol kami digdi. Matabang ako sa Indo. Ang gusto ko lang, ang mga tao magkasaro. Gusto ko lang ko maayos lang digdi ang mga taong malaog, habaw kong mariribok ko ta. Pero, di man may iwasan sa Indo nga na buhay. Pero ako man, nagbabantay man ako digdi. Kasalit-salit ako. Iyo po. Alin ako. Sige po. Kinain? Wala. Nag-alis na. Ay, Salamat siguro kung talagang meron nga at sana nga swertein kami, bigay ng swerte yung duwende na sinasabi nila. Samantala, nag-abang ang aming team kung saan nakita ang sinasabing duwende. Ano daw yan? At ito ang kanilang nakuhanan. Doon naman na ngayon, kanina isa lang yan. Bandang 3:45 AM. Meron naman po tayong nakuhanan. Yun po ay yung bilog na para sa akin, sir. Insekto talaga, sir, na malapit siya mismo sa lens ng camera. Ipinakita namin ang mga kuha ng CCTV sa isang video expert. The video looks as if it wasn't edited or tampered in any way. Pero nung sinuri ito, Parang agyo lang siya na gumagalaw. Kahit dito sa amin, minsan may nakikita kami na nagsiswing na ganun. Tapos considering nga na nighttime pa siya na kinunan, pag nag-switch na kasi yung mga CCTV cameras natin into infrared, maraming pwedeng makuha siya na hindi natin nakikita sa normal eye. Pwedeng insekto na gumaganon lang. Kasi nung kinabukasan, tinignan namin talagang malinis yung sa harap ng camera. Mataas din yung possibility na sinasabi ni Kuya na pwede nga siyang duwende. I've checked a couple of other CCTV videos. Technically, yun dito sa amin, actually. Every now and then, I would see sort of the same thing. And only to find out, pagpasok mo sa kwarto, okay, agyo lang siya. Siguro, posible nga na agyo, pero posible din na hindi agyo. Kasi doon nga sa video na prod, parang may paa eh. Siyempre, as a businessman, kung ano yung makapagbigay sa akin ng swerte, di why not? At the end of the day pa rin naman, siyempre, yung pagsisikap, tsaka effort para mapalago yung negosyo. Tsaka kung
may konting tulong ng swerte, mas maganda. Hindi ba nga't makapangyarihan ang ating isipan? Kung yon ang gustong isipin, sinong kokontra? Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.